So ngayon mga sangkay, mas lalo na pong lumilinaw ang lahat. Malaking sekreto ni Harry Roque, mga sangkay, kumakalat ngayon dahil po sa pagkadiskubre nito at ibinalita na po ng media. Hey guys, what's up? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan, mga solid sangkay? Eto nga po, pag-uusapan po natin ngayon mga sangkay, ito nga talaga nga namang putok na balita. Itong si Harry Roque kasi, mga sangkay, usap-usapan na po ngayon itong ginawa sa Pilipinas. Isang malaking sekreto ang sumabog ngayon. At mismo yung mga kababayan po natin, nag-react mga sangkay tungkol po sa kanyang ginawa nung malaman po ang malaking sekreto. Pag-usapan po natin yan, pero bago, syempre tayo magsimula, dating gawin, no? Yung mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay ngayon, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Comment down below. #SolidSangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay guys, eto na nga. Pag-usapan na po natin ito. Eto pala ang dahilan mga sangkay kung bakit di umano itong si Harry Roque nakatakas po sa Pilipinas. Lumabas po ang isang malaking sekreto mga sangkay ni Harry Roque matapos po ilantad ito ng mga opisyal. Nadiskubre nila mga sangkay dahil nga po sa pinapakansila na nga po nila itong passport ni Harry Roque. Nang sa ganun, hindi na po talaga makatakas. Ngayon mga sangkay, ito po ang nangyari. Okay? Ito po ang nangyari. Bagamat tinatanggi po ito ni Harry Roque, pero ito po yung balita ngayon mga sangkay. Tingnan po natin. Tila lumilinaw na kung paanong nakaalis ng bansa noong nakaraang taon si dating presidential spokesperson Harry Roque. Boom! So, ayun na nga. Tila lumilinaw na mga sangkay kung papaano daw po naka-exit ng galong-galong lang. Kasi, di ba, nagkagulatan na lamang po tayong lahat. Uy, wala na pala si Harry Roque sa Pilipinas. Di ba, mismo mga opisyal ng ating bansa, nagulat na lamang po sila na bagamat pinaano na mga sangkay, di ba? Pina-high alert na ang buong mga lusutan mga sangkay ng ating bansa, pero nakalusot pa rin po si Harry Roque. Kahit inisyon siya ng Immigration Lookout Bulletin. O, di ba? Na-issuean na at that time ng Lookout Bulletin, pero nakaligtas pa rin mga sangkay. Base sa inilahad na impormasyon ng Justice Department, dumaan umano si Roque sa backdoor exit ng bansa. Oy, so ano yun? Anong klaseng backdoor exit kaya ito? Ang tugon ni Roque sa pagtutok ni Salima Refran. Sa gitna ng paghahain ng reklamong human trafficking dahil sa pagkakaugnay umano niya sa scam hub sa Porac, Pampanga, tahimik na nakalabas ng bansa noong isang taon ang dating tagapagsalita ng Duterte administration na si Attorney Harry Roque. Palaisipan noon kung paano nakaalis si Roque nang hindi namamataan ng mga otoridad. Mismo. Nagulat na lamang po ang lahat mga sangkay si Harry Roque. Wala na, hindi na po mahanap. Tapos nung nagpakita, nasa ibang bansa na. Kahit pa may inisyong Immigration Lookout Bulletin Order laban sa kanya. Nasa inspeksyon ng immigration area ng NAIA kanina si Justice Secretary Jesus Crispin Lemulla. Anya, nag-backdoor exit si Roque nang nakalis ito ng bansa. Teka lang, ano kaya to mga sangkay? Opinion ba yan? Or talagang pinapatunayan yan sa pamamagitan po ng mga ebidensya? Kasi madaling sabihin yan pero mahirap patunayan. Mas maganda sana. Sana sa information na to, ngayon mga sangkay, makita po natin yung mga ebidensya talaga. Sa tawi-tawi dumaan yan. Malamang nagbangka Sa tawi-tawi dumaan, tapos malamang nagbangka, okay? o nag-speedboat papuntang Malaysia. Sa tawi-tawi dumaan, kung hindi nagbangka, nag-speedboat papuntang Malaysia. Kasi
Kung i-check ng mga sangkay yung mapa ng Pilipinas, malapit na lang po talaga ang Malaysia sa ating bansa. Especially pag galing po sa tawi-tawi na part. Via Sipadan and Sabah. Nakumpirma Yung Sabah, kasi sobrang dikit po niyan. Actually, yung Sabah, Pilipinas pa rin po yan mga sangkay. na lamang ang lokasyon ni Roque nang maghain na ng counter affidavit sa konsulado ng Pilipinas sa Abu Dhabi, United Arab Emirates noong isang taon. Sunod na siyang namataan nang maaresto na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, sa the Netherlands, kung saan meron siyang asylum application ngayon. May warrant of arrest si Roque ngayon para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking. Yari, non-bailable pala yun mga sangkay. Diyos mio marimar. Bunsod ng niraid na scam hub na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ayan, grabe, no? Laki ng ano na to mga sangkay. Laki ng kasalanan niya sa Pilipinas kung talagang mapapatunayan ito. Sabi ni Remulla, pinapakansela na nila ang 2 hanggang 3 passports na hawak umano ni Roque. Para yung regular passport. Di bali sana, kung official pa rin siya, meron siyang diplomatic tsaka meron siyang regular. Ang alam namin, meron siyang 2 regular. So, 2 to 3 passports? Pwede pala yun? Pwede pala yun mga sangkay na magkaroon ng iba't iba pang mga passport. Samantalang tayo, pahirapan nga tayo makakuha ng passport, di ba? Yung iba dyan, lalong-lalo na po yung may mga record talaga. At least, 2. Same name, sir? Same name. Very similar. Or maybe a difference in baka middle initial o kaya second name niya. Hindi sila sigurado eh. Parang nanguhula lang, no? Pero, well, tingnan natin. Hindi natin alam. Papahalukay namin yan. Kasi hindi dapat ginagawa yan. Sa isang pahayag, tinawag naman ni Roque na fake news ang sinasabi ng Administrasyong Marcos na meron siyang multiple passports. May isa raw siyang ginagamit na regular passport dahil puno na ang nauna niyang pasaporte. Kanselado na raw ito habang ang kanyang kasalukuyang passport hawak na ng Dutch authorities bilang bahagi ng kanyang asylum process. Okay. Hindi na rin daw niya ginagamit ang kanyang diplomatic passport dahil matagal na raw siyang wala sa gobyerno. Para sa GMA Okay, so eto mga sangkay, meron nga pong lumabas dito na statement ni Harry Roque. Saan na ba yun? Ito. Tingnan natin. Sabi kasi niya dito, ang fake news na marami daw akong passports. Okay? So, tingnan natin. Po sa inyong lahat, ha? Nako, araw na naman po ng Biyernes, ha? Maya-maya, mag-uulat tayo, no? Kung ano ang latest sa balita kita Tatay Digong mula po sa Duterte Street. Dahil ngayon po ay papunta na sa detention facility ang bunsong anak ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Anak tuloy, kapatid, ang bunsong kapatid ni Tatay Digong na si Kuya Bong, no? At siya naman po ang magbibigay ulat sa atin kung anong latest kay Tatay Digong. Pero ngayon po, ako ay nagising kaninang umaga, abay, nako, fake news ang sinasabi ng DOJ Secretary Remulla. Alam niyo po, medyo nalulungkot ako dahil lang pagkakaibigan namin itong si Secretary Remulla, nasa pre-law pa lang po ako, no? Magkaibigan din pala ito. Itong dalawang to, mga sangkay. Parang si Panelo. Di ba magtropa sila ni Panelo? So, kamusta sila ngayon, mga sangkay? Pareha silang DDS, pero si Panelo parang pinandidirian po si Harry Roque. First year college pa lang ako, siya po ay senior na sa college, malapit na po kami kaibigan. Ayun lang. At ang aming mga parientes ay magkakaibigan po. Yung tatay niya at saka nanay ko ay mag-best friend po nung sila ay nasa College of Liberal Arts pa ng UP. Ayun lang. Yung aking tiya na nagpalaki sa akin na retiradong West, na pumanaw na rin, ay kaklase. Siyempre, kapag ka may mali, wala, labas po yung pagkakaibigan dyan. 'Di ba? Kailangan nga po niyang bumalik dito sa Pilipinas. Yun lang naman yun eh. 'Di ba? Lalong-lalo na po ngayon, mayroon po siyang kinakaharap na kaso. So, alangan naman, porket magtropa yung mga magulang, o di kaya magtropa kayo, nasa gobyerno siya eh. Alangan naman, hindi, kumbaga, itolerate na lang, mga sangkay, hindi naman po pwede yun. Niya for 4 years sa College of Law. So, ang tawag po namin, intergenerational friendship. Naintindihan ko naman po na meron siyang trabaho na dapat gawin, pero sana naman, dahil ginagampan niya ang trabaho niya, dun lang siya sa katotohanan. Ngayon po, inanunsyo niya na marami raw akong passport. Paano naman mangyayari yun?
hindi ka makakakuha talaga ng multiple passport unless ikaw mismo ang gumagawa ng passport, no? Dahil hindi papayag ang DFA na magkaroon ka ng multiple passports. Pero alam nyo, mga sangkay, may punto siya eh. Pero sabi ko nga mga sangkay, sa nauna kong vlog about dyan, sa mga movie nangyayari yan, mga sangkay, di ba? Pag mga eksperto sa mga ganyan, nagagawa po nilang lumusot, mga sangkay. So, kung totoo ito, na may passport na iba pa si Harry Roque, kaya nakakatakas, Smio Marimar, ang lupit mo dong. Di ba? Ang lupit naman nun. Ano ba yung sinasabi niya multiple passports ko? Well, fake news nga po. Ang nangyari po kasi, ito po yung passport na sinasabi niya na pangalawa kong passport. Tignan niyo po, may butas. Now, bakit po may butas yan? Kasi kanselado na po yan. Ito po, tignan niyo. Yan yung old na passport niya. Yan yung kanselado pinakita, na po mga yan. sangkay. At bakit naging kanselado na yan? Nakansela na po yan kasi nga wala na po siyang pahinang available. Dahil nung ako naman po ay nagpa-practice, international law ang aking practice, syempre po ako'y biyahe ng biyahe. So, sa madaling sabi, dinay po ni Harry Roque, hindi daw po totoo na may iba pa po siyang passport. Well, kahit ako, ang gusto ko malaman dyan kung gaano katotoo. Yung tipong may ebidensya. Okay? Kasi parang tinuldukan ka agad ni Sekretary. Pero, malalaman din po natin yan. Malalaman din po natin yan sa mga susunod na mga araw. Pero ano po ang inyong opinion tungkol po dito? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.